Magandang araw po, mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan habang pinapanood nyo itong kauna-unahan nating Capital Report for the year 2021. Ang Capital Report po ay programa ng Manila Public Information Office kung saan sa maliit naming kaparaanan dito man lamang sa Facebook account namin at YouTube account, no, Discovery Channel. You can follow and subscribe to our YT account o Discovery Channel, no? Yung may check po at yun ang inyong sundan. Mag-subscribe kayo ron. Ito po ay programa kung saan kahit papaano maipahatid namin sa inyo ang mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. At kung hindi po kalabisan, mga kababayan kong nanonood sa buong siyudad ng Maynila at ibang bahagi ng bansa at ibang bahagi ng mundo. Mga kababayan nating Pilipino sa Canada, sa Amerika, sa Europa, sa Asia at Middle East na may mga kaanak sa lungsod ng Maynila at may mga interes sa lungsod ng Maynila. Happy New Year! Hopefully maging happy ang ating New Year ngayong 2021. May awa ang Diyos. Ngayon mga kababayan, nais kong mag-umpisa na i-update kayo sa ating COVID infection situation sa lungsod ng Maynila. Today po, salamat sa Diyos, meron po tayong 261 na infection sa ating lungsod. Bagamat napakalaking hamon po ang nangyari sa atin, sa ating lungsod noong nakaraang Disyembre at yun din ang tingin ng mga scientifico na maaaring magkaroon ng surge. Ngunit sa awa ng Diyos, pinagpapala pa po tayo at nanatiling sa loob ng 2 buwan na nasa 300 margin ang ating infection sa COVID-19 sa lungsod. At yan ay patuloy na bumababa. Yan ay inaalay namin sa inyo at ang kredito ay dahil sa inyo, mga kababayan ko, sapagkat anuman po ang ipinatutupad ng IATF at ng pamahalang lungsod, ay yan po'y baliwala kung ang mamamayan ay hindi makikiisa. Kaya yung kredito na yan ay ibinibigay ko sa inyo, mga batang Maynila. Yan po ang epekto na kapag ang mamamayan ay nakiisa sa mga tagubilin panawagan ng pamahalaan. At salamat sa Diyos. 69 naman po ang bagong galing at 24,000 na po ang nailigtas, humigit kumulang na mga naimpeksyon. Mag-iingat na kayo next time. On behalf of the City of Manila and the City Government and yours truly, tayo po taus-pusong nakikiramay sa 2 pamilya na nasawi dulot ng COVID-19 ngayong araw na ito. Kaya mga kababayan, patuloy akong nananawagan. Ang COVID-19 ay nakakahawa at madali itong makahawa kapag tayo'y dikit-dikit, kapag tayo'y walang mask or face shield. Kaya po, patuloy tayong sumunod. Higit sa lahat, ito'y nakapagdudulot ng tiyak na kamatayan. Sa pamilya ng 2 naulila ay kami po ay nakikiramay sa inyo. So muli mga kababayan, no? Paulit-ulit nananawagan ako, may panganib pa. At maya-maya ipaliliwanag ko sa inyo ang paghahanda ng inyong pamahalang lungsod sa mga darating na buwan. Maaring first quarter o second quarter. Loobin nawa ng Diyos na tayo'y magkamit na rin ng mga bakunang inilalatag, ibinabahagi sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya po, antabayanan niyo yan. Kaya please, if I'm not asking too much, please share this broadcast to your loved ones, family and friends, and sa inyong komunidad at mga kakilala. At maraming salamat sa ating mga medical frontliners. Maraming salamat sa inyo. We owe it also to you. We owe it to the people. We owe it to our medical frontliners. Ngayon po umaabot na halos sa 62,800
ang ating na swab. At ang swab testing is the gold standard of testing based on policy ng DOH at ng World Health Organization. Itong 62,800 na ito ay nakuha ng libre ng ating mga kababayan at iba pang mga tao outside of Manila. At yan po'y mananatiling libre, accessible. Itong buong taon na ito hanggat kaya natin. Bigyan sana tayong kakayanan ng Panginoon Diyos na tugunan ang mga tustusin sa pagbibigay ng ganitong mga programa para makapagbigay ng kapanatagan sa ating mga kababayan. So, libre pa rin ang ating swab testing sa ating lungsod. Umabot na po ng 62,800, no? At ang ating bed capacity naman, as an update, no, ay meron po tayong 20% occupancy rate, no, sa ating district hospital. Meron po tayong 291 COVID bed capacity at ang occupied ay 59. 20%. At sana manatili lang ganyan yan para hindi naman mabulunan yung ating mga medical frontliners na pagbibigay ng kaukulang medical attention sa mga infected individuals. No? Ang ating namang positive cases at sa quarantine facility ay meron tayong 41% na occupancy rate sa mga available nating quarantine facility. At ang suspected cases naman natin, no, na quarantine facility ay meron tayong 53%. Ayan po. Out of 505, meron tayong 267 na naghihintay na lamang ng resulta ng swab test nila. And hopefully, may awa ang Diyos, ay sana sila'y negatibo. At nang sila'y makabalik na muli sa kanilang mga kani-kanyang tahanan. At ang ating free serology testing ay patuloy pa rin nagaganap at patuloy pa rin libre nakakamit ng sino man na dadako sa lungsod ng Maynila. Umabot na po sa 131,026 ang ating serology drive-thru, mobile at walk-in. No? At yan po ay maraming salamat sa ating Manila Health Department headed by Dr. Pox Pangan sa pagiging agresibo ng pagtetest sa ating mga kababayan. Now, and thank you also, mga kababayan ko sa lungsod. Let me take this opportunity na pasalamatan ko po kayo lahat, mga batang Maynila. At kayo'y tumugon sa ating panawagan noong nagdaang bagong taon. Noong pagsalubong sa bagong taon na inikayat namin kayo na wag na kayong gumastos sa pagbili ng mga paputok. And gusto ko pong i-share sa inyo ang magandang balita, no, na hindi lang kayo ang nag-iisang sumunod. Halos 95% ng lungsod ng Maynila ay hindi po nagpaputok. Maraming salamat sa inyo mga batang Maynila. Wala pong naiulat na sunog. Kung meron man pong mga ilang insidente, napakamaliit na lamang po kumpara sa mga nagdaang pa. Pero ang aking ikinalulugod ay yung pagsunod ninyo sa panawagan. Akalain nyo bang halos walang nagpaputok sa lungsod ng Maynila? So marami tayong natipid, at least yung mga natipid natin perang pambili ng paputok ay siya namang ating pantutustos itong darating na first quarter at second quarter, sapagkat hindi po kaila sa atin lahat na patuloy na nanganganib ang ating ekonomiya. At baka magmahal ang mga presyo, o kaya kailangan po mga kababayan maging masinop tayo sa ating mga tustusin sa pang-araw-araw. I-prioridad natin ang pagkain. No? Ayan, kailangan masigurado yan. Naalala ko yung nanay ko nung araw. No? Lagi yan, bumibili ng bigas. O, saka na lang problemahin yung ulam. O lagi kami yung, alam mo Jet, yung assorted biscuit na lata. O yung pinupuno ng nanay ko yun ng bigas. Sinisinop ng nanay ko yung pera ng tatay ko galing sa pier. Ang tatay ko po trabahante sa Pier 8, sa Arastre. No, tawag sa kanya Butete, si Butete. So, kaya mga kababayan, maraming salamat sa inyo. Ngayon, meron po tayong panawagan muli. No? Nagawa nyo na nung Pasko. Nagawa nyo na nung bagong taon. Salamat sa Diyos na ligtas natin ang ating mga sarili sa loob ng 10 buwan.
Marami nang nahihirapan, maraming nahihirapan, psychologically, emotionally, and economically. Nakaraos tayo. Kaya, mga kababayan, hindi man siguro kalabisan, ako po'y nakikiusap sa inyo. Bukas gagawin po ang selebrasyon ng kapistahan ng Black Nazarene sa mga debotong nanonood. No? Lahat naman po tayo ay naniniwala na may Diyos. No? Ako po'y nakikiusap. No? Sana po sundin na rin natin ang panawagan ng simbahan na manalangin tayo ng taimtim sa kanya-kanya nating bahay. Manood na lamang tayo ng misa online. There is time for everything. I think even Jesus will understand na kung tayo mananatili na lamang sa ating mga bahay-bahay. Wag na po tayong pumunta hanggat maaari sa Quiapo. Marami namang kaparaanan upang tumatag ang ating pananalig sa Panginoon Diyos. No? Ay magdasal kayo ng taimtim. Magpasalamat tayo, tayo'y ligtas pa. Bagamat hirap na hirap tayo sa buhay. Pero pasasaan ba't kaawan din tayo ng Diyos, makararaos tayo rito sa pandemyang ito. Kaya po sa inyo, mga kababayan ko, bukas, hanggat maaari, hinihikayat namin kayo, huwag nang tumungo sa Quiapo Church. Mayroon namang iba-iba pang simbahan na maaring pagmisahan ng Poong Nazareno. At hindi kaila sa atin na milyon-milyon ang pupunta sa Quiapo tuwing kapistahan ito. At hindi kaila sa atin, meron pa tayong 261 na active cases at meron pa tayong mga probable at suspected awaiting for result kung sila ba'y positibo, at pati na rin ang kanilang mga kinausap na ating pang ititrace. At sa loob ng Metro Manila, at umigit kumulang 3,000 pa ang aktibong kaso ng COVID-19. Kaya ang panawagan namin talagang paulit-ulit hanggat maaari. No? Huwag na po. Manalangin na lang tayo ng taimtim. Ngayon naman, akin pong kinakansela under Executive Order Number 1, Series of 2021, ang online classes sa buong Maynila tomorrow. Pangalawa po, akin pong kinakansela pansamantala ang pagbebenta ng alak sa lungsod ng Maynila. Akin din pong maigpit na binilin kay General Francisco na District Director ng Manila Police District na siyasatin ang lahat ng kalsada ng kapistahan na ipatupad na maigpit ang Ordinance Number 5555. No? Ayan po ay pag-inom sa public places. Kailangan lang po natin mag-adjust, mga kababayan. Pagpapasensya nyo na ng kaunti. Ang lahat ng mga measures na ito, ang lahat ng panawagan na ito, ang lahat ng alituntunin na ito ay para sa kaligtasan ninyo at kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyong kanya-kanyang tahanan. Na sa ganoon, kapag naiwasan natin ang impeksyon, patuloy tayo makapaghanap buhay, papasok sa trabaho, hindi tayo mababalam ng sakit ng pandemyang ito. Yung COVID-19. Dahil pag tayo nahahawa, unang-una, tigil sa trabaho. Pag tigil sa trabaho, walang chicha dahil walang picha. Kailangan maging practical tayo. No? Alam ko naman, gusto nyo mapagharimunan, nagsisikap kayo na magtrabaho para kahit paano mahihanda kayo sa inyong mga mahal sa buhay. Ngunit lahat yan mababaliwala. Kapag kayo nagkasakit, maantala lahat yan. At ang masakit, hindi kaila sa inyo, a few minutes ago, sinabi ko sa inyo na may tiyak na kamatayan na dulot ang COVID-19. So, kaya kailangan tayong mag-ingat. No? Yan po ang aking panawagan na mga kababayan. Please, huwag natin ipariwara o ihuhulog na lang sa imbornal yung 10 buwan nating paghihirap, pagkakaisa, pagtutulungan, pagkukusang disiplina para labanan ng pandemyang ito. Itduktong na natin. Itawid na natin
mga kababayan. Sa susunod na 3 buwan, naloobin nawa ng Diyos, dumating na ang bakuna sa ating bansa at ating syudad. Kung hindi man, bili na naman tayo ng panibagong 3 buwan para sa second quarter na kung saan maaari na makamit na natin through the effort of IATF and Secretary Galvez and Secretary Duque, because the President already made Executive Order 121 and another executive order allowing local government unit to acquire through national government of this vaccine. Kailangan ho natin yung bakuna. O ngayon, bilang update mga kababayan, nais ko pong ipaalam sa inyo at malugod ko pong ipinaalam sa inyo. Kaya ko kayo pinabibili ng oras. Kaya ko kayo pinag-iingat. Dahil gusto ko makamit ninyo ang kapanatagan. Paano tayo magiging panatag? Magkaroon tayo ng bakuna. Dahil pag nagkaroon tayo ng bakuna, mas maliit ang porsyento na tayo'y mahawa. At pag hindi tayo nahawa, magiging malusog ang pangangatawan natin, mairaraos natin ang ating mga pamilya. Kaya po malugod kong sinasabi sa inyo, yung paghahanda natin noong Hunyo 2020 na 200 million pesos na naging 250 million pesos para bumili ng bakuna ay sinundan ng mga pakikipag-usap ng inyong pamahalaang lungsod ng July 2020, August, September, October, November, December, hanggang sa makamit natin ang pagpirma ng NDA. O pagkatapos noon, nakipagpulong tayo ulit kay Secretary Galvez at ng DOH o sa awa ng Diyos. Noong January 5, 2021, alas 6 ng gabi, ang inyong pamahalang lungsod ay pumirma na ng draft contract tripartite agreement para sa advance marketing commitment. Ano po ang ibig sabihin yan? Para hindi naman tayo masyado ma-excite, ha? Kasi huwag tayong masyadong maniniwala na may darating na agad na bakuna. Gusto natin yon. Pero gusto ko rin maging fair sa inyo. Habang ginagampanan namin ang tungkulin namin, kailangan nyo rin gampanan ang inyong tungkulin sa inyong sarili, responsibilidad ninyo sa ating pamayanan. Okay. Ibig sabihin, ang Maynila ay pagpirma ng draft contract for advance marketing commitment, ibig sabihin, kumukuha na tayo ng allotment. At yan, akin pong napabalita po sa akin na si Secretary Duque at si Secretary Galvez ay pumirma na ng official contract which we are going to sign also as official tripartite agreement with national government, local government, at pharmaceutical company leading the vaccination in the world. Ngayon, pangalawa, matapos yan, ang tinitiyak ko sa inyo, ang ating pong ilalaan na pera at inilaan na pera, ang ating pong i-acquire na produkto, ay produktong itinalaga ng mga ahensya or proper agency ng gobyerno, katulad ng FDA. These companies must acquire EUA under EO 121 of the President. No? Yung EUA, Emergency Use Authority. So anong epekto niya sa buhay natin? Yung bakunang bibili natin ay dapat sertipikadong ligtas, episyente para sa atin. Yan po ang gusto nating ma-acquire para sa inyo. Ngayon, para madagdagan at ang inyong kapanatagan o mabawasan ang inyong pangamba, huwag po kayo mag-alala. Yung ituturo ko sa inyo, ituturo ko muna sa akin. Para I'll share the consequences of our action if there will be. No? Para po kung kayo'y may pangamba pa, sisiguraduhin natin. Ako, gusto ko naman po sumunod sa mga alituntunin, katulad ng panawagan ko sa inyo. So, anyway, yan po ang update. Now, having said that, so sabi natin, so may EUA, merong
draft contract, may final contract, may paglalaan na ilan ang numero ng i-acquire natin na allotment at posibleng dumating ng first quarter. Huwag niyong asahan ha, huwag niyo masyadong asahan. Basta maghahanda lang tayo. Walang masama sa paghahanda. Daig ng maagap ang masipag. Okay. Kung hindi dumating ng first quarter, yung allotment natin, ako medyo optimistic na ako. Hunyo o second quarter. O the worst, third quarter. So meron tayong nilalarong 3 buwan, 6 na buwan, at 9 na buwan. So ano ang gagawin natin Enero hanggang Setyembre? Because September is the worst scenario of the agreement. No, nakukuha nyo po. I hope nasusundan nyo ako mga kababayan. Ha? Jet, i-monitor mo nga kung meron silang katanungan. I hope nasusundan ninyo ako kasi gusto ko kasama kayo sa pagpaplano. Gusto ko kasama kayo sa paghahanda. Properly guided kayo. Kaya napakahalaga po itong programa ng Manila Public Information Office dito sa ating Facebook Live. Para sa bibig na mismo ng pamahalaan ninyo mapakinggan yung mga pagpaplano. Okay. So, may awan Diyos. In a good weather, sana Marso. Medyo alanganin, sana Hunyo. Medyo masamang sitwasyon, Setyembre. Ngayon, kaya iniregalo ko po sa inyo, mga kababayan, yung ating paghahanda noong December 31, madaling araw, sa lubong ng January 1. Inilunsad po natin yung www.manilacovid19vaccine.com. Okay. Ano po ang kahalagahan nitoong nilunsad natin? Okay. Remember, kung kayo po'y nanonood ng balita, ayon sa mga sinabing polisiya ng World Health Organization at ng Office of the President, ang sinabi, uunahin natin babakunahan ang mga frontliners. Matapos noon, isusunod ang mga senior citizen. Okay. Matapos natin, halimbawa, sa sandalin dumating yan dito. Matapos natin silang bakunahan, sino ngayon ang susunod natin babakunahan? Ngayon, kaya kung bakit namin yan nirelease at inikayat namin kayo magparehistro na, mag-pre-register o magpa-reserve. Sapagkat, dyan po, malalaman natin kung sino ang uunahin natin matapos ang frontliners at senior citizen. Kaya pinaalala ko, daig ng maagap ang masipag. So, agapan nyo na. Ngayon, dahil dyan, pag kayo rehistrado na, pag sandaling dumating dito, kayo ang unang tatawagin. Bakit? Sapagkat kayo yung unang nag-volunteer. Dahil hindi po pwedeng isubo sa inyo kung ayaw ninyo ng bakuna. Wala namang batas na nagre-require sa inyo na magpabakuna. Pero kung ako tatanungin ninyo, kung ako po mismo yung magpapabakuna, siyempre, ang suwestyon ko, ang panghihikayat na gagawin namin para mas panatag at tuloy na muling mabuhay ang negosyo at manatili ang trabaho at makapag-acquire pa tayo ng job opportunity is magkaroon ng kaligtasan sa lungsod ng Maynila. So kaya po, mga kababayan, kung kayo rehistrado na, please share it to your family inside the city. Ngayon naman, marami nagtatanong sa akin, Yorme, paano kaming hindi taga Maynila? Sige, kung nagawa namin malibre ang swab testing kahit hindi taga Maynila, at para mapatunayan namin sa inyo, at patuloy namin mapatunayan sa inyo, na universal ang approach namin at inclusive ang approach namin sa pandemic, huwag kayong mag-alala. Matapos kong tugunan ang mga taga-lungsod, dahil ako'y naman hanggat maaari gusto kong bumili ng sobra, kung kaya rin lang naman. Kasi ang national government, bumili rin po sila. Tinitiyak ko na po sa inyo yan. Bumili rin po ang national government through the leadership of Secretary Galvez as per directive of President Duterte. So mayroong allotment ng national at yun ay ibababa naman sa atin. At magkakamit din tayo. On top of that, ang local government ng siyudad ng Maynila
ay mag-acquire din. Okay. So, ano naman ang bisa ng ManilaCovid19Vaccine.com? Okay. Halimbawa lang, let's move forward. No, ito na yung mga future. Kasi ito yung mga future problem. Yorme, halimbawa nabakunahan ako. Paano ko patutunayan sa employer ko na ako'y bakunado na? Paano ko patutunayan sa mga otoridad na ako'y bakunado na? Paano ko patutunayan sa barko na sasakyan ko papuntang probinsya na ako'y bakunado na? Paano ko patutunayan na pagsakay ko ng eroplano papunta ng ibang lugar sa Pilipinas, ako'y bakunado na? At paano ko patutunayan kung babiyahe ako sa abroad, ako'y bakunado na? Di ba? Ayan yung future problem kapag nandyan na ang bakuna. Ito naman po ang sagot. Kung kayo'y nabakunahan ng lungsod ng Maynila, doon din sa ManilaCovid19Vaccine.com ay magkakaroon kayo ng datos. At sa datos na yan, o data, inyong makakamit ang sertifikasyon. Anong uri ng sertifikasyon? Ito po ay mag-i-issue ng COVID-19 Vaccination ID. Iyan po. Ayan, nasa screen ninyo. Iyan po ang mangyayari. Kaya sabi ko sa inyo, daig ng maagap ang masipag. Ayan po, nakita ninyo. Tingnan nyo po yung simplified virtual or soft ID system. Ibig ko sabihin, kapag dineploy na natin ang pagbabakuna, in the near future, hopefully near future, ay mailalatag at mapupunan yung makikita nyo sa baba. First dose, date given by, doktor yon, medical frontliners, lot number, yung bakuna, expiry date, at anong brand ang ginamit na bakuna sa inyo. At kung halimbawa sinabi 14 days o after 28 days, kailangan ng second dose, babalik kayo ulit base sa impormasyon binigay nyo sa amin na mga cellphone numbers kung saan doon namin kayo makokontak. Okay. Meron ka na yan. Nakita nyo, bakit ko nasabi kahit international, magagamit ninyo yung City of Manila COVID-19 Vaccination ID. Hindi nyo lang yan magagamit sa trabaho, magagamit nyo pa yan sa biyahe, lalo na yung mga OFW. Yung mga may importanteng gagawin sa abroad, no? O mga balikbayan, and so on and so forth, no? Nakita nyo may QR code. Nakita nyo yung picture. Yung picture na yan, yan yung pinagawa namin sa inyo sa registration. Kaya hanggat maaari, picture ninyo ang ilagay ninyo. Dahil mahalaga yung mga tanong doon sa ManilaCovid19Vaccine.com. Kasi iyan po ang magiging itsura. Pangalan po ninyo, birthday, barangay, kailan kayo nag-register, at kailan kayo nabakunahan. Yan ay magagamit nyo na sa lahat ng transaksyon ninyo sa buhay sa mga darating na buwan. Kasi may future problem pa tayo. Bukod sa pagbabakuna, yung pagsertipika. Ngayon, inuunahan na natin yon, yung mga future problem. At least nakakabili tayo ng oras, may gawain na tayong ginagawa, paghahanda, habang hinihintay ang bakuna. Ngayon, Yorme, pwede ko ba yan i-print? Pwede nyo po yan i-print. Yorme, nawala ko yung aking ID. Nabura ko sa cellphone ko. Yung picture ng ID ko. Opo. Meron pa rin sagot. Pupunta ulit kayo sa ManilaCovid19Vaccine.com. Pupunta kayo sa search record. Itatype nyo lang ang inyong pangalan at cellphone number. At bibigyan kayo ng OTP. Ang OTP ay ginagamit sa mga bangko. No? Ito yung pagsisiguro na kayo yung tamang tao na humihingi ng data. Para maproteksyonan ang privacy ninyo. Opo. Yung QR code, picture, may data, kung kailan, and so on and so on. At magagamit nyo na yan for the rest of 2021, maybe 2022, and so on and so forth. Di ba? Mawawala ngayon ang pagtatalo. Mawawala yung alinlangan in the future.
Kaya po, ulitin ko, no? Itong mga hakbang na ito'y paghahanda pa lamang. Kung sa sandaling dumating ang ating bakuna. Pero ulitin ko, daig ng maagap ang masipag. First come, first serve. Kasi po, ito ay voluntary vaccination or immunization program. Okay? I hope na ipaliwanag ko sa inyong gusto. Meron ba silang mga tanong dyan, Jet? Marami po nagsasabi, malinaw naman po yung... Ay, salamat kung naliliwanagan kayo sa purpose, lalo na yung purpose. Marami po nagtatanong anong brand. Ayan, anong brand? Okay. Siguro in the following hours or maybe a day or two, kasi ayoko naman magsalita ng isang bagay na hindi pa pinali. Pero almost there. No? Pag yun ay opisyal na napirmahan o ilalathala namin sa inyo yung brand ng bakuna. Ngayon, siguro at the very least na pwede ko kayong i-assure, mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, hanggat maaari, ang bibili nating bakuna ay mga bakunang napabalita na sa mundo. Una, napabalitang sinertipikahan na ng kani-kaniyang bansa. Nakakuha na ng emergency use authority ng kanilang host country. Ngayon po, ang umiiral pa lamang, no, ay yung sa Amerika ay Pfizer. Sa Inglaterra, British government, yung Oxford o yung AstraZeneca. Dalawa po yan. Ngayon po. Ngayon, hinihintay natin kung sila ay magsusumiti na sa regulatory agency naman ng ating estado, ng ating bansa. In this case, FDA. Pero yan, inabata na yan ng Executive Order Number 121 ni President Duterte. Yan para makapag-grant ng EUA. Yorme, ano ba ibig sabihin ng EUA? Sa difference between approved, yung meron tinatawag na, anong tawag yun? Product registration. Ayan. Magkaiba po yun. EUA, sinisertipika na ito'y ligtas at kailangan gamitin na dahil may emergency for humanitarian reason. And simply because there is pandemic. Pero naturally, those products will be registered in their respective Food and Drug Administration. The same thing in our case, Food and Drug Administration ng Pilipinas. Yun po. Meron pa ba sila ibang tanong? Yes po. Ilan po ang allowed in a family? Lahat. Welcome. Ang bata daw po ba pwede? Yan. Good question. Buong pamilya ninyo, malugod akong babakunahan. For the meantime, after ng yung dalawang sektor, required ng national government at World Health Organization. So, pupunta na tayo sa komunidad, no? For the meantime, yung inyong anak na 18, pataas. Hanggat maaari, doon na muna. Depende sa produkto, no? Aalamin pa natin yan. What is important, muna, mga kababayan, kasi we missed that opportunity already. Dahil nagbabakuna na sa ibang bansa. But enable natin, tayo naman, sa tulong ni Secretary Galvez, Secretary Duque, nakakuha tayo ng allotment for the city of Manila. Antabayan na natin dahil may mga susunod pang gagawin. Ang ayaw ko lamang is maghintay na maghintay pero wala tayong ginagawa ngayon. So habang hinihintay natin, gusto ko may paghahanda na dapat gawin na gagawin din lamang sa susunod na first quarter, sa second quarter, and so on and so forth. While we focus on, sa tulong ninyo, mga kababayan, ay yung mapanatiling flat. If not, the best is mag-decline yung infection para laging ligtas kayo. Okay, meron pa bang tanong?
Paano po yung seniors and PWD, do they have to register? Yung mga senior citizen, yung mga PWDs na senior citizen, hindi na kailangan kasi nasa priority list naman kayo. Pero, halimbawa naman, kayo'y curious lamang, gusto nyo magparehistro, dahil dyan sa rehistro na yan, ma-update namin kayo, makakausap namin kayo. O, wala namang masama. Pero, mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko na senior citizen, pumanatag kayo. Kayo'y mauuna. Resident of Manila pero non-voter, pwede daw po. Resident of Manila, botante hindi. Babakunahan ko kayo. Huwag niyong intindihin yung politika. Oh, wala yun. Oo. Yung pagboto, ilagay natin ang ating isipan. May pandemya. May obligasyon kayo bilang mamamayan, may obligasyon ako bilang taong pamahalaan. Ganun muna ang pukusan natin. Kaya sa mga hindi botante at hindi na nakabotot na wala na pero nandito sa lungsod ng Maynila, malugod ko po kayong yayakapin hanggat kaya namin kayong yakapin at matagpuan namin kayo as soon as possible. Pwede daw po bang, kasi po merong OTP, pwede daw po bang isang mobile number for the entire family? Magandang tanong yan. Okay, ganito po yun. Maganda yan. Sabi, ito magandang tanong. Yorme, 5 kami sa pamilya namin, pero ako lang ang may cellphone. Tama yun, ha? Okay lang po yun. As long as iba-iba ang pangalan. So, ibig sabihin, kahit isa lang ang cellphone na nirehistro mo at iba't ibang pangalan, makatatanggap naman ng impormasyon, updates, at yung tiyak na araw at takdang araw kung sandaling dumating ang bakuna. Yes, you can use one cellphone for the entire family's pre-registration. Pero kailangan iba-iba pangalan, ha? Oo. Paano daw po yung mga OFW na nakakuha na ng vaccine overseas? Pagdating po ba dito, kailangan daw pong mag-vaccine? Yan, magandang tanong yan. Paano ako, Yorme? Galing ako sa abroad. Nabakunaan na ako dun eh. Kailangan ko pa bang bakunahan ngayon? Ang sagot ko po, tanungin niyo po ang inyong doktor. Kasi hindi ko pa alam kung anong proper protocol. Ang alam ko lang, initial. Ang sabi, hindi tayo pwede basta magbakuna patong-patong ng ibang brand. So, pag binakunahan kita, let's just say, kwentuhan rin lang naman to mga kababayan, no? Pagpaplano rin lang naman to. Halimbawa, binakunahan ko kayo ng AstraZeneca. Galing sa London, no? Hindi ko kayo pwedeng bakunahan ng pangalawang dosage ng ibang brand. Kailangan AstraZeneca rin. Yun po. I think mas safe yun. Meron pa? Wala na. Wala na. Okay. Iba po nasagot na. Yun. I hope, no? Ulitin ko. I-plastada mo nga yung gawa ng top. Yung Manila COVID-19 vaccine.com. Ito yan ang ating magiging passport. Yun ang word ko na hinahanap ko pa kanina. Yan ay magiging passport natin sa mga cellphone natin. Dahil baka lang mga kababayan, ayokong pangunahan ng pagkakataon, pero walang masamang mag-isip ng advance. Halimbawa, dumating ang oras, marami na nabakunahan. Bago kayo papasukoy sa mall, hingihan kayo ng vaccination card. Bago kayo papasukoy sa mga trabaho ninyo ng inyong employer, hingihan kayo ng vaccination card. Tama po ba? Posible po ba yung mga kababayang mga nanonood? Sa akin po, kung ako sasagot sa tanong ko, posible po. Pero sa lungsod ng Maynila, meron na kayong passport. Ayan po yung passport ninyo. Ayan, pag ninyangga lang yan, kahit anong cellphone, QR code, lalabas na po yung data. At pagpapatunay na kayo ay bakunado. At yan po ay hindi mawawala kasi ang ginawa natin technology, simple. Web-based. Hindi na siya app. So, ang gagawin nyo lang, kahit anong cellphone, iOS, Android, laptop, desktop, tablet, as long as may internet ka, dadial mo lang doon sa www.manilacovid19vaccine.com. Lalabas na yan. Ayan, no?
Gawa ng tap. Yan. Paglabas niyan, type mo na yung data mo sa search button. Bibigay sa iyo yung data mo. So, kahit nasaan kang parte ng mundo, mawala mo man lang yan, hindi mo nadala cellphone mo, kasi inisip ko rin yun baka nawala cellphone nyo, o nadukutan kayo ng cellphone, nawala number ninyo. Yun, ang mga masasakit na bahagi, kunin nyo kagad yung number, yung number, importante yun. Yun. Kaya, mahalaga na meron kayong pagtutuntunan ng data. At available siya as long as you have internet. At pwede kayo maki-internet. Any more? Maliwanag naman. No? Sige. At tayo naman, no?